Hey guys! For today's vlog and your first time sa ating YouTube channel. Nandito tayo ngayon sa Casa ni Pinelli dahil may nakita tayong isang poging sport touring na motor. Mala expressway legal yung kanyang formahan pero nasa 250cc category lang siya. At ang maganda dito, kayang-kaya ng i-achieve yung 150 kilometers per hour. Kaya mga takbuhan na yan ay yung mga entry-level 400cc category dito sa Pilipinas. PRK 251, other details, tutok lang kayo dahil check na natin yung kanyang specs, features, and also the price. Let's start guys sa kanyang color variant. May 4 available colors sa kanya. Itong binablog natin na glossy black, meron din siyang glossy white, kulay yellow, at dark gray. Sa looks muna tayo guys, very deceiving yung kanyang looks. Mala 400cc or expressway legal bike na siya. Kung mapapansin natin, may kamuka yung TRK 500. Ito yung kanyang shrink version or yung kanyang junior size. Although matagal na to sa Pilipinas, konti lang kasi yung mga nakapag-upload ng videos nito. At sa tingin ko sa growing motorcycle community natin ngayon, isa sa mga nagugustuhan ng mga rider ay yung sport touring o yung adventure touring na motor. Pang long ride or pang endurance. Kaya baka sooner or later, mga ganito na yung maglabasang motor sa atin. Possible naman kasi adventure touring na motor sa lower CC like 250 below, iilan lang yung pagpipilian nating mga riders sa mga ganitong design. Dito nga tayo sa kanyang gulong, ang size nito is 110 by 70 by 17. Ang nagustuhan ko dito, yung size niya na 17. Kasi kahit na saang lupalop ka ng Pilipinas, maraming design na pagpipilian sa size na 17. Experience na natin yan kasi nag-enduro tayo size 18 and 19. Napakahirap makakita nung gusto mong design. Ang brand naman nung kanyang gulong, Metzeler. Yung brand ng gulong na yan, naka-specialize sila sa mga pang off-road. Dito naman sa kanyang alloy, may 12 strand yan. Ang pagkakapinis nung kanyang kulay, dark gray. Dito naman tayo sa kanyang suspension, naka-inverted telescopic fork na yun, which is very good kasi yung pressure dito sa baba, hindi mo siya masyadong mararamdaman dun sa kanyang handle at kulay silver siya. Dito naman tayo sa kanyang braking system guys, naka-single disc brake lang to sa kanyang harapan. Ang maganda dito, naka-ABS na rin. Expect natin na maganda yung braking system niya, lalo na sa mga emergency or sudden brakes. At ang maganda dito, naka-2-pot caliper na rin siya, kulay silver din to. At may naka-emboss dito na Binelli, may digital speedometer sensor na rin siya. At ang maganda rin dito, naka-floating disc brake na rin siya. Kaya kung pang long ride, expect na hindi mag-overheat tong kanyang disc brake at marami rin tong butas. Sa kanyang palibot dito, matte black yung pagkakakulay sa kanya. Dito muna tayo sa kanyang unahan. Ang signature ng adventure touring, meron tong beak, which is meron dito. Mahaba rin siya. May mga details na rin dyan, like honeycomb design. Dito naman sa kanyang harap, may butas na rin to. Dito sa ibabaw niya, may details na rin dyan. Lighting system naman ito, all LED na rin. Ang kanyang headlight, naka-projector type and split type siya. Meron din siyang daytime running light na nandito sa kanyang kilay. Meron din siya ditong visor, hindi lang nakakabit, pero meron din siyang giveaway. Sa kanyang harapan, very neat lang yung pagkakadesign sa kanya. Wala yung nakalabas na signal lights kasi yung signal lights niya andito na sa baba. Front fender naman tayo guys, dito may decals ni Binelli dito sa kanyang harapan. Naka-indicate na rin dito na ABS na rin siya dito sa may parting likod. Nung kanyang front fender, meron na rin siyang extension dito for mudguard. Kung gusto mo pang habaan, pwede naman kasi may mga butas naman na dyan. Ang pinaka nagustuhan ko rin sa kanya, matangkad na tong motor na to and pwedeng pang daily kasi 250cc. Syempre FI na rin to. Gusto ko yung mga ganitong motor kasi kapag hindi mo kabisado yung daan, meron yung mga maliliit na butas sa daan, may times na nasasaldak pag maliliit na motor yung gamit. Pero pag ito, sisiw na sisiw. Kahit na nasa city ka, minsan binabaha, so pwede rin to. Pang all around na siya. Handlebar naman tayo guys, dito sa may bandang left side niya. Sa kanyang lever, hindi mo na kailangan bumili ng aftermarket dahil adjustable na rin to. Buttons na makikita natin dito, passing light, saka yung kanyang dimmer, nandito rin yung kanyang signal light button at yung kanyang busina. At ang maganda dito, pwede mong i-turn on and i-turn off yung kanyang ABS, nandito yung kanyang button. Right side naman ng kanyang handlebar, kill switch na to, meron din tong hazard light, ayan, built-in na yan. Andito rin yung button for set niya at yung kanyang starting system, push button, electric starter. Isa pang napansin natin dito sa kanyang grip, may TRK, dito sa kanyang dulo, bakal na rin to. Sa kanya namang panel gauge, naka-positive LED display na yan. May Binelli rin na naka-emboss dyan. At yung kanyang susi, ito. Halos yung susi ng kanilang mga lower CC displacement, ganito yung design. Dito tayo sa kanyang meter panel. Ang makikita natin dito, gear indicator dito, may RPM indicator dyan. Yung kanyang speed meter, andito rin yung kanyang odometer, andito rin yung kanyang fuel indicator. Meron din siya ditong engine temperature,
may orasan din siya dito. At meron na rin siyang trip meter. Dito rin sa gilid niya yung kanyang signal light indicator, high beam indicator, kung naka-neutral siya, kung gumagana yung kanyang ABS, andito rin yung kanyang reserve, check engine, at saka temperature check dito sa dulo. Maglo-long ride ka naman, okay rin to kasi meron na rin siyang built-in na charging port dito sa kanyang tangke. Dito na tayo sa kanyang engine. Ang kulay nito, same dun sa kanyang alloy wheels. Ang engine time nito, 4-stroke, single cylinder. Ang maganda dito, naka-double overhead cam na rin to. 4 barbs at liquid cooled. Dito naman nakapwesto yung kanyang radiator. Yung kanya namang busina, nandun sa ilalim. Transmission naman ito, 6-speed manual, 1 up, 5 down. At yung kanya namang ground clearance, 175mm. Na para magkaroon lang tayo ng reference, doon naman kay V-Strom is 205mm. Dito naman tayo sa kanyang tangke. May fuel tank capacity ito na 16.5 liters. Napakalaki na. At ang kanyang reserve, 3.5 liters. Malalaman mo na reserve to kung magbiblink na doon sa kanyang meter panel. Ang itsura naman nito, dito may plastic sa ibabaw. Tapos dun sa mga size niya, glossy at may logo din siya dito ni Binelli. For the fuel consumption naman, meron tong 31.34 kilometers per liter. Kung sa city ka at kung sa highway ka naman, 36.20 kilometers per liter. Dito naman tayo sa kanyang maximum power. Meron tong 18 kW at 9,000 RPM. Sa kanya namang maximum torque, meron tong 21 Nm at 7,500 RPM. Puntan naman natin itong kanyang pipe. Kung makikita nyo siya in actual, meron din siyang heat guard dito at meron din siyang catalytic dyan. Good thing na nakita natin dito sa motor na to. Kung gusto mong magpalit ng pipe, pwedeng-pwede, napaka-easy lang din kasi detachable itong buong to. Hindi siya naka-weld. Meron ding sulat dito na Binelli. At itong pipe na to, yung kanyang dulo, bakal rin to na may matte finish na paint. Dito na tayo sa kanyang likod. Napakaganda rin ng pagkaka-assemble sa kanya. Suspension niya dito, naka-monoshock na rin yan. May built-in na rin to na mini mud guard dun sa kanyang harapan at meron din dito sa kanyang likod. Ang tire size naman nito, mataba to, 150/60 by 17. Of course, tubeless na rin to. Isa pa sa nagustuhan natin dito, kahit na 250cc lang to, naka-step seat na to. May putol dito sa kanyang upuan. Iba din sa kanyang backride at iba rin para sa kanyang driver. At ang maganda dito, yung kanyang seat cover, naka-anti-slip na rin siya. May built-in na rin siya dito na carrier. Kaya kung gusto mo maglagay ng mga top box, pwedeng-pwede. At kung gusto mo pang mag-add ng mga boxes niya dito sa kanyang side, pwedeng-pwede rin. May mga nakahulma na rin dito sa kanyang side na pwede mong i-mount na lang yung mga bakal. Kahit dun sa harap kung gusto mong maglagay ng kanyang crash guard. At syempre, hindi mawawala yung comfort check natin. Sa height nating 5'6", kung gusto nyo kumuha ng ganitong motor, gawin nyo na lang akong reference. Unang upo natin dito sa motor na to, ramdam natin yung comfort sa lapat ng ating puwet. Dun naman sa kanyang suspension, medyo matigas siya. At talaga namang naka-tiptoe naman tayo pagsakay natin dito sa motor na to, pang adventure touring talaga. Turning radius niya okay naman kasi wala namang sumasabit dun sa ating katawan or natatouch ang ating manibela. Pinicture natin to kasi napaka-photogenic niya at kapag sa actual, may in-love ka naman talaga. Para sa ating mga keyboard warriors naman, ano naman ang masasabi nyo dito sa motor na to? I-comment nyo na yan. SRP naman guys, 228,000 pesos. Kung wish nyo na makita ito in actual, ilalagay ko na lang din dyan yung kanilang address, FB page, at saka yung kanilang contact number para makapag-inquire kayo dito sa motor na to o anumang motor ni Binelli. Sana muli nag-enjoy kayo sa ating content ngayon. Sa mga napadaan po dyan, sana po makapag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, pasuporta rin po sa ating Facebook at sa ating TikTok na yung link ay nasa description sa baba. At hanggang dito lang guys, thank you for watching. Ride safe!